Sa Banga, Aklan, isang binatilyo ang misteryoso raw naglaho sa Aklan River. Hinala tuloy ng ilan. Di umano, hindi ito simpleng kaso ng pagkalunod. Ang ilog kasi pinaniniwalaang may bantay. Nitong nakaraang buwan pa ang fiesta sa Aklan. Ngunit meron pa rin silang pabanda sa tabing ilog. Pero hindi raw sila tumutugtog para magsaya. Panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog. Ngunit may ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod. Di umano may kumuha sa kanya. May kaharian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay at saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga rito. At ang nangunguha raw sa ilog na videohan pa? Meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa isla ng Panay. Ang proceed mo dito, search mo itong area na to. Tungkol sa maaksyon. Okay, safety first, guys. At dibdibang paghahanap sa nawawalang binata sa probinsya ng Aklan. Siya ang 15 anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebel. January 29 nung nagpaalam daw si Jorus sa kanyang ina. Bukas may dula-dulaan kami doon sa pulo, sabi niya. Pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung saan kayo pupunta, lumingon lang siya sa akin tsaka ngumiti. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, May na-receive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng pulo. kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Swimming na tayo? Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Kalmado lang yung ilog. Hindi nga. Dun sa part ng linaw, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. At dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan, kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin by 2, si Joros nakasakay na sa likod ni Ains. Napulikat si Ains. Tinulak ni Joros si Ains sa ilalim ng tubig para si Joros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marunong kasi siya lumangoy. Bumalik siya ulit sa kabila. Dinalaman ng agos. Napunta siya sa may linaw. Linangoy ulit ni Drian kung siya sa mismo nawala. Hindi na nakita. Yung team po natin immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Joros. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers, yung mga taga Region 6 na mga taga Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Ang ikalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Joros. Birthday ni Papa, humakalan! Pa-birthday mo lang sa kay Papa, man! Hindi na si Tita! Palangga ka ni Tita! Mo kami iyan! Jesu Cristo, Hari sang Kalungan.
May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron ritong kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Joros, di umano may nakatirang kakatwang nilalang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan, parang may kaharian. Katunayan, hindi raw si Joros ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay ng bangka. Medyo pumailalim doon sa may sinasabing may bato dyan na kung saan ang tubig ay umiikot dyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog, ang lolo ni Ivan na di umano personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niya yung sirena umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa sirena na yon. Di umano, dinala pangaraw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. Si Joros na doon sa baba. Parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang Ace of Flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si Jay Costura, nagtungo ng Aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Yung search din namin, wala kami nakita eh. Nitong Biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Joros. May napansin po kami na curve doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatwang nilalang. Titigang mabuti. Ano ito? Parang babae na mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niyaan nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga foul play daw. Okay, safety first, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. Sa aming pagbabalik. 15 anyos na lalaki mula Banga sa Aklan, mahigit 2 linggo nang nawawala matapos malunod sa Aklan River. Di umano ang binata, kaya raw hindi makita dahil sadyang may kumuha sa kanya. May nakatira dyan na sirena. Isang video rin ang nag-viral. Makikita na sa ilalim ng tubig, may nakuhanan daw na kakaibang imahe. Parang babae na mahaba ang buhok. Anyong tao? Diwata ba o ano? Parang bantay sila sa tubig. Diyan ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Pinalibutan talaga ako. Marami ditong mga albularyo. Nakita ko, iisa lang yung sagot nila. Kataw daw or sirena. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog, pati na ang mga diver na sumisid nung search and rescue operation, bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig. Nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO. Yung area po na yun, sa ibabaw kasi merong medyo bundok na site. Yun po ay nagre-reflect doon sa tubig. That's why pag pinang-combine mo po yun lahat, parang makikita mo talaga yung hugis mala sirena. Lahat ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng nakikita natin, pinapaniwalaan natin na mystery. So, humahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya, ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victim is hindi talaga siya marunong lumangoy. Pigilan namin si Joros na wag nang sumama. Pinilit na sumama sa amin.
Nitong Biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, safety first, guys! Yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi siya kuwiba na talaga malalim. Diyan yung sinasabi nila mayroong hipo-hipo. Kaya gumaganyan yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng current. Nalinis natin yung area pero wala tayong nakita na katawan ni George. Probably mayroong mga structure na umipit sa kanya, yung katawan niya nabaon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi yan Aklan River, ma'am, diretsyo ng tubig niyan papuntang Sibuyan. Samantala, ang taong bayan may tinitignan din na bagong anggulo sa pagkawala ni Jorus. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago, ma'am. Tapos pinalabas din namin nilunod. Wala kami ginawang ganun, ma'am, dito. So, yun, ma'am. At barkada naman namin, classmate pa namin. Hindi naman namin kayang patayin si Jorus. Hindi naman ako naniniwala doon, ma'am. Parang yung isang kasama kasi nila noon, anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation, we found out na wala namang foul play. Yung mga speculations lumalabas po sa social media, wala po yung basis. Refer na lang po sa pagpo-post ng mga malicious na wala pong batayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosebel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Jorus, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. Umuwi na siya. Yun na lang yung pinagdadasal na makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bangkay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Yun na lang. Habulan ng sasakyan. Habulan din ng buhay. Ito ang parang mga eksena sa pelikulang Habulan ng dalawang jeep na nangyari kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Talomod District sa Davao City. Ang jeep na sinasakyan ng kumukuha ng video, pilit na binubuntutan ang dilaw na jeep. Ang sakay daw kasi nitong lalaki, di umano, binihag ang isang dalaga. Ang lalaki, sinasakal na ang babae. Kaya ang mga pasahero po na ako, nagsige mag-ingon nga gukuro, tabangan daw, tabangan. Hanggang tumitindi na ang tensyon. Makakaligtas ba ang binihag na dalaga? Ang isang ordinaryong araw sa Davao City nauwi sa bangungot nang sa loob ng isang pampasaherong jeep. Ang isang lalaki bigla na lang sinaktan ang katabi niyang dalagita. Ayon sa driver ng dilaw na jeep na si Ronnie, ang lalaking parang ng hostage sa babae, isa raw sa kanyang mga pasahero. Nagsakay ang suspect, ma'am, diya sa may barangay. Wa ko kadungog, ang singgit lang sa babae nga tabang. Ang iba raw na 8 mga pasahero ni Ronnie, agad daw nagpulasan. Hinay lang ng dagan ba, wato nangambak sila. Sila nalay nabilin, kaya manggi tuok ang babae. Balak daw sanang saklolohan ni Ronnie ang dalaga. Pero pinagbantaan din daw siya ng suspect. Masuko man siya. Pag muhunong ko, patyon niya ang babae. Nahadlok gid ko ato. Hanggang nagka-ideya si Ronnie. Nangita ko og pulis padulo adto kog ulas kay wala may laing outpost nga pa-highway lang. Ulas lang man ang duol. Syagit naman ang babae, nangayo og tabang. Mga pasayro po na mo, si syagit na tabangan. Tingnan naman driver na ihunong. Dili man ihunong sa driver. Pagdating
Pagdating ni Ronnie sa isang kanto ng Barangay Ulas, kung saan naroon ang tinukoy niyang police outpost, agad niyang inihinto ang jeep. Ang konduktor na si Noel agad tinignan kung armado ang suspect. Una na ko gitanaw ang kamot sa lalaki kung naabay kutsilyo dala o wala man. Mas maaksyon ang mga sumunod na tagpo sa pag-rescue sa babaeng binihag sa jeep. Sige! Wala kay buhok! Ang pagpapatuloy ng buong ulat. Susunod na. Parang mga eksena sa isang action movie ang naganap kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Talomo District sa Davao City. Isang babae binihag sa loob ng jeep. Ang driver ng jeep naisipang ihinto ang kanyang sasakyan kung saan merong police outpost. Dito na tsumempo ang konduktor ng jeep na si Noel. Agad tinignan kung armado ang suspect. Una na ko gitanaw ang kamot sa lalaki kung naabay kutsilyo dala wala man. Hanggang sa buong tapang na rumesponde si Noel sa biktima. Unang pagsumbag na ko una sa iyan, katawa tas ko tanaw ra. Sigundaan na po na ko. Pagsumbag na ko, nakadagan ang babae. Ang dalaga, dali-daling kumaripas pababa ng jeep habang si Noel patuloy sa pakikipagbuno. Sige! Wala kay buhok! Nila ko yung lalaki, labas sa jeep. Daghan na nitabang. Tama ra to ma'am sa kuan, gibuhat na mo kay isukol man siya. Sige pagkatawas ko murag wala siya nagmaay sa yang gibuhat ba. Ang suspect nakalaboso habang ang biktima, ang 19 anyos na si Eliza, walang tigil sa kakaiyak. 2 araw makalipas ang insidente, nagpaunlak ng panayam si Eliza. Every time ko kay makita na ko to nga panghitabo, marag mantog wala lang ako kanang di kay ko katulog jud, sakit akong ulo, nahadlok ko, dili ko ganahan. Nung umaga raw, bago siya sumakay ng jeep papasok, iba na raw ang kanyang kutob. Limata ko alas 9 kay lagi mo trabaho ko, then moto nagdugay-dugay sa ako kay murag dili ko gusto mo trabaho ba, murag lain akong paminaw ana something. Then nung mga oras namang yon, nakunan din sa CCTV ng Barangay Bago Aplaya ang suspect na palakad-lakad at walang suot na tsinelas. Ilang minuto lang pagkasakay ni Eliza sa jeep papasok sa trabaho, nung bigla raw sunod na sumampa ang suspect na halatang agresibo. Namili siya kinsa iyang anoon. Nagunitan man niya akong kamot kay nag-anak man ko. Nisukol ko sa iya, gisipa na ko siya, gitulak na ko siya, pero kusgan jud siya. Then mo to pagtulak na ko, nag-action kong baba. Pag-action akong baba dito na murag nalak ko niya. Mo to natuok na ko niya. Tana lang ko kay basig na ko'y matabang. Nangutan ako yan, na kay problema, na kay kailangan kay. Na siya kailangan, gusto siya cellphone, ihatag na ko akong cellphone. Kuhaan ni, dili jud. Wala siya intention nga hold up or wala sad ko nagigunit-gunitan sa mga private part. Wala, gituok lang jud ko niya. Wala siyang dalang weapons, wala siyang demands para matatawag natin na hostage taking yung nangyari. Sige, kung tawag sa Ginoo na, Lord, tabangik ko, kabalo ko, nga naragyapon nakas akong kiliran, ana. Nga naagyapoy tao, naadjutay tao nga nakadungog, nga nakakita, nga nitabang sa kuha. Hanggang dumating na ang saklolo. Nadugay pa kong baba, kay gibiran niya akong buhok, nag-iipit niya akong bag. Pagtanggal tanan, dali-dali na akong baba. Pero ano nga ba ang tunay na pakay ng suspect? Ang suspect na kinilalang si alias Loy-Loy, nasa kustodiya ngayon ng pulis. Paliwanag niya, may pinagdadaanan daw kasi siya nung araw na yon. Hindi raw kasi niya alam kung saan kukuha ng pampalibing sa yumaon niyang partner. Libing bukas, ma'am. Punta lang sana ako doon kasi pangingin ako ng tulong. Auntie ko, biglang pumasok ko sa isip na ganun. Kabangaya!
Based din sa investigation, medyo may pinagdadaanan, ma'am. So, depression. Meron tayong nakuha na information coming from the family also na nagagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Si Loyloy nahaharap ngayon sa kasong grave coercion at physical injury. Yung grave coercion, may piyansa na 30,000 po, and then 1 month to 6 months yung imprisonment. Yung slight physical injury kasi nagbabase tayo sa healing period na makikita natin sa medical certificate. 3,000 yung piyansa, and then 1 month to 6 months also. Nitong Martes, formal nang nagsampa ng kaso si Eliza sa korte. At dito, muli niyang nakaharap ang suspect. Hingi ako ng tawad sa kanya, ma'am. Hindi man talaga tama yung nagawa ko. Dili kabayaran yang ang sorry sa yang gibuhat sa kuha. Grabe. Sa tana tibok na ako kinabuhi. First time na ko nga nasakal kog taman. Para matulungan na tuluyang makarecover si Eliza, inilapit siya ng aming team sa isang psychologist. Meron siyang acute traumatic stress disorder dahil sa nangyari sa kanya. She has to undergo an intensive psychotherapy. We're gonna offer a free psychological intervention for Eliza para naman matulungan natin na ma-manage yung kanyang signs and symptoms. Yung headlock na ginawa dun sa jeep, yung kamay niya nandito sa kabilang side ng leeg at yung malayong kamay niya nandito sa kabilang side ng leeg ni ate. Since nandito yung kamay niya sa malayo, kailangan natin i-push yung kamay niya palayo sa leeg natin. Dapat sumigaw na siya para makita rin ng driver. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Eliza, nakaligtas siya. Utang daw niya ang kanyang buhay sa konduktor na buwis buhay din siyang sinaklolohan. Sa araw na ito, gusto niyang iparating ang kanyang walang hanggang pasasalamat. Pasalamat tugay ko sa imo nga ba. Ako na-expect jud na mutabang ka sa kuha. Ay problema na. Nabi po ko igsuon na babae. Di po ko gusto mahingana pa. Anong tog tabangan yun. Ingnan yun akong driver ako na gukdon yun ang isa ka jeep kay naluoy mi sa imuha. Sa tanan jud ikaw ra jud itabang iya ba. Wala jud ka tuya siguro na abdan pa sa akong kuya nga ginatuog pa ko niya. Nga halos di na ko kaginawa. Salamat sa ko tong adlaw ay kung na-expect jud na mo tabang. Grabe jud among pasalamat sa imo adlaw. Kinabuhi pod nimo ang imong gitaya ato pa para sa akong anak. Ang isang normal na araw sa isang iglap. Pwedeng magbago at maging mapanganib. At ang isang maling galaw pwedeng mauwi sa kapahamakan. Mabuti na lang at meron pa rin tayong mga kababayan na kahit estranghero, handang magpamalas ng kabayanihan. Sige, sige! Bawa na ka mo! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.